Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Welcome sa panibagong episode ng ating Isabela Connect ka dito. Kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. At ngayong hapon, kasama ko ang isa sa guest host mula sa Provincial Information Office, si Mr. Aaron Tamang. Aaron, welcome sa Isabela Broadcast Center. Maraming salamat at magandang hapon, Ezekiel. Salamat sa pag-welcome sa akin dito sa Isabela Connect ka dito, lalong-lalo na dito sa ating Isabela Broadcast Center. Ezekiel, actually, lalo pa akong kinakabahan. Of course, I'm overwhelmed din kasi may kasama tayong mga nagpipitagang mga panauhin para pag-usapan ang pagdiriwang ng Buwan ng Turismo, ang Tourism Month ngayong Setyembre. Oo, huwag kang kabahan, relax lang kasi friendly naman ang ating mga bisita. Tama yan, Aaron, kasama natin ang mga kapita-pitaga, mga kagalang-galang na panauhin, sina Provincial Tourism Officer, si Ma'am Joan Moranan at ang our very own, Regional Tourism Officer Dr. Troy Alexander Miano. Sila ang mga eksperto sa larangan ng turismo at tatalakayin natin ang mga nakahanda nilang aktibidad at programa para sa Buwan ng Turismo. Pero bago yan, ay pabatin muna natin sila. Dr. Troy, welcome mo sa Isabela Broadcast Center. Welcome din, Dahil sa mahabang panahon ay kabahagi na aking buhay, ang Kapitolyo na Isabela. At napakasaya na nandito po ako uli. Maraming salamat. And Ma'am Joanna, for the second time around, welcome sa Isabela Broadcast Center. Yes, magandang hapon, Ezekiel, and welcome, Aaron. And happy Tourism Month po sa ating lahat. Oo, kasi buwan na ng September ngayon. Speaking of Tourism Month, pag-usapan na natin, Ma'am Joanne, can you give us an overview na lang siguro muna? Ano po yung mga pangunahing layunin ng pagdiriwang ng Tourism Month celebration sa lalawigan ng Isabela ngayong taon? This year, ang gusto kasi natin makilala syempre yung ating mga tourism sites pa, and may mga programs kami for that, And then, syempre, more training. Gusto namin mag-focus sa training ng ating mga tourism stakeholders and yung mga frontliners natin, especially dito sa PGI, Gusto natin mas maraming matuto about how they welcome our tourists dito sa ating probinsya. At saka, syempre, mapakilala nga lahat ng mga tourism sites and mga products natin dito sa ating probinsya. RD. Dugtungan ko, ang Tourism Month celebration ay tuwing buwan ng September. At ito ay pambansang pagdiriwang, paggunita ng turismo. Taon-taon ito ay sineselebrate sa simpleng dahilan na dapat tignan natin na ang sektor na ito ng ating lipunan at ang aktibidades na binibigay ng turismo ay malaki ang inaiambag sa ekonomiya ng ating bansa. Marahil hindi nyo ito napapansin gaano, ngunit pag ito ay kinuwenta na at nandyan ang mga resibo, lumalabas na napakalaki na naiambag na ito sa kaban ng ating bansa. Kaya sa ganitong pagkakataon, minabuti ng pambansang pamahalaan na gunitain ang buwan ng turismo. Actually, may Tourism Week pa nga ito. At ito ay naikascade na ng Department of Tourism at ng Department of the Interior and Local Government sa ating local government units. May collaboration kasi ang DILG at ang DOT dahil wala kaming kakayahan na ibaba itong mga programa at aktibidades na to kung hindi kailangan makipag-ugnayan sa DILG at sila mag-atas, ang magbaba ng mga circulars sa ating mga provincial government, city government at municipal government na ipagdiwan ang buwan ng turismo. At maraming salamat, Dr. Troy, kasi bagamat nasa panrehiyong na tanggapan na kayo, yung support ninyo palagi nandoon para sa Provincial Government of Isabela. Anyway, sige, exciting ito, Aaron, yung mga katanungan. Actually, nabanggit kanina ni Ma'am Joanne na yung
trainings para sa ating Tourism Month. So, Ma'am Joanne, for you po, ano ang mga aktibidad at programa na inihanda para sa Tourism Month celebration dito sa Isabela? Ayan. So, pwedeng basahin ko na lang, no, Aaron and Exkiel, no. So, for September 5, no, we will start off with the opening of Philippine Veterans Bank traveling exhibit, no, para magunita natin ang ating mga heroes, syempre. So, Philippine Veterans Bank War of Our Fathers. Ito yung exhibit na i-open natin noong September 5. This will run for the whole month, no, sa IML, sa Isabela Museum and Library. And then September 9 to 10, we will have our Filipino Brand of Service Excellence Training para sa mga frontliners naman yan, RD ng PGI, no, kasi first time natin gagawin ito para sa provincial government employees, no. And then September 15 to 17, we're actually planning a tourism forum on barrier-free tourism. So para lahat, this is for our stakeholders and our tourism officers. Para naman alam natin kung paano rin natin i-welcome hindi lang yung mga regular guests, kundi pati yung mga PWD, including yung mga deaf, mute, blind, yan. And then, September 17, actually last August, no, nag-launch na kami ng painting contest for Tourism Month. So awarding will be on September 17. And we're also planning, sana po, ma-launch na rin ang isa pang logo na aming dinedevelop, no, for our trade, Isabela Trade Products, no. So sa abangan po nila yan. And then September 5 to 6, we're going to be joining the Philippine Travel Mart in Manila sa SM Expo yan. So sasali po kami sa DOT booth, no, DOT Region 2. And then September 19 to 26 naman, again, babalik po tayo sa Manila for Paday na 5. So ito po yung mga produkto po ng Isabela, dadalhin din po natin dyan, no. And then September 26, we will be celebrating the Sierra Madre Day, kung saan I hope, no, buong Isabela, no, we will join the whole of Isabela na magkaroon ng mga environmental activities like clean up day or clean up ng rivers or mga tree planting activities, no, for our environment. And then September 30, we will be having the soft launch of our Book Nook, no, with the National Book Development Board, no, sa Isabela Museum and Library din po yan. And then for the whole month of September, every Thursday, we will be having trivia, tourism trivia of Isabela. I Know Isabela, yung kanyang magiging title, para ito tungkol sa Isabela tourism naman to, no. So kung saan ang mga sites ng Isabela, saan sila pupunta, no, anong mga makakain dito, anong mga produkto natin yan. So i-feature natin yan every Thursday, no. May special guest tayong kasama dyan. So I hope abangan po nyo ang I Know Isabela every Thursday. And then baka may magbalik din po, no, for the second season. So abangan nyo lang po yung ating announcement kung magbabalik yung inaabangan po natin na Isabela's Got Talent. Baka po ipasok din po natin yan ng September. So ilan lang yan sa mga pinrepare naming events for September. For provincial, pa lang po yan, no? So I think all the municipalities will also have their own celebration for Tourism Month. Nabanggit ho ninyo kanina, ma'am, no? Just to add lang, baka siguro maraming mga viewers ho natin nagtatanong, yung I Know Isabela, saan ho ito mapapanood ho ba ito? Yung special program ho na yes, magiging natin yan, parang live show yan, no? Every Thursday. Dito rin po sa Isabela Broadcast Center na ipaalam ko na yan kay Attorney Liz, no? So every Thursday yan, ng buong September, magkakaroon tayo ng show around 3 to 4 p.m. yan, no? And then syempre may mga papremyo tayo sa mga sasali dun sa ating trivia game. Naku, abangan ho ninyo yan every Thursday simula September 4. Ayan, yeah. 2025. Pero Dr. Troy, matanong ko lang, no, ano naman yung suporta yung maaring ibigay ho ng inyong regional office para ho dito sa Tourism Month celebration dito sa Isabela? Opo, no. Dalawang klaseng suporta pag pinag-uusapan yan, isang financial at isang technical. Sa kaso ng Department of Tourism, medyo less kami sa financial kasi hindi yan ang mandato, no, ng DOT. More on technical kami, no. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Government of Isabela, ang Isabela Tourism Office at ang Isabela Museum Library sa maraming aktibidades na nabanggit kanina ni Ma'am Joanne, no. Particularly the Filipino Brand of Service Excellence Training. Napakaswerte ng mga Isabelenyo dahil meron tayong mga leaders katulad ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D na minabutit payagan ang ganitong klaseng training. Hindi lahat ng lokal na pamahalaan, lalo ng provincial
government ay pumapayag na i-train ng FBSE ang kabuuan ng mga empleyado. Dahil ito ay siyempre kailangan ng skeletal unit kaya minabuti ng Isabela Tourism Office nila Ma'am Joanne na hatiin to sa dalawa kung hindi ako nagkakamali. Dahil ito ay nararapat lamang. Dati kasi pag sinabi mong tourism, akala mo kasi sa mga ano lang yan, travel agencies, tour operators o tour guides. Pero ngayon sakop na lahat ng mamayan na humaharap sa mga turista, lokal man o banyaga. Kaya pag dumayo ang mga turista dito sa dakong ito ng Isabela, lalo na ang Kapitolyo, sa mga pagdiriwang katulad ng Bambanti Festival o Queen Isabella Pageant at iba pang mga malalaking pagdiriwang, ay alam ng mga empleyado ng Kapitolyo kung paano humarap sa ating mga turista. No? Kalawa, ang mga festivities ng isang local government unit katulad ng PGI ay kino-coordinate nila sa amin para nang sa gayon may synergism lahat ng aktibidades ng 5 probinsya, ng Lambak ng Cagayan, ng 4 na lungsod at ng 81 municipalities ng Region 2 sa mga pagdiriwang na yan. Yung iba po na nabanggit ni Ma'am Joanne, katulad niyang Padday ng Lima, na yan ay DTI. No? Bagamat DTI yan, may ugnayan kami ng Regional Director ng DTI na lahat ng programa nila ay programa rin natin sa DOT at ng LGUs. Kasi yan ay pagpopromote ng mga MSMEs. Yung mga produktong yan ang number 1 na ibinibenta sa tourism. Kaya pag bibisitahin mo yung mga booth na nabanggit ni Ma'am Joanne kanina sa Manila, napaluwas tayo, at doon sa Alabang, sa Padday, ay makikita mo ang produkto na Isabela. Pag sinabing produkto, yan ay tourism din. Dahil kung mapapansin nyo, may isang bahagi ng turismo na kung tawagin gastro o food tourism, no? Diyan po papasok yan. Kaya nagpapasalamat kami sa Provincial Government of Isabela sa pamumuno ni Governor Rodito at ni Vice Governor Kiko sa pamamagitan ni Ma'am Joanne dahil nakiisa sila sa panawagan hindi lamang ng regional office kundi hindi ng pambansang DOT na itaas ang antas ng turismo. At lahat yan ay ginawa ng provincial government. Kaya siguro samantalahin ko itong pagkakataon na to na magpasalamat kay GOB, kay Vice GOB, ating mga sangguniang panlalawigan members, ang department heads, no? Sa pamumuno ng ating administrator, si Attorney Mamawag, no? Si Ma'am Liz, na kasama na pinopromote natin ito, si Attorney Liz, at syempre, ang ating napakasipag na Provincial Tourism Officer na si Ma'am Joanne. Sa totoo lang, pag Isabela ang binabanggit, nawawalan ako ng problema sa regional office dahil napakasipag po ninyo dito. Hindi lang sa provincial government, kasamang lungsod ng Ilagan, ang city, ang Kawayan City at ang Santiago City, isama na natin, no? Collectively ay nakapagbigayan ng magandang imahe sa lalawigan ng Isabela pagdating sa turismo. Oo, and through the supervision aside kaila Governor at Vice Governor, we have a workaholic provincial tourism officer din ho kasi na talaga namang naglilibot. Anyway, Ma'am Joanne, no, matanong ko lang, may mga special ho bang pakikipag-ugnay ng tanggapan ho ninyo or yung mga partnerships na ginagawa para dito sa ikakatagumpay ho ng celebration ngayong buwan na ito? Not just for the celebration, no? Talagang kailangan naman for tourism maraming partnerships, tama, RD. So, syempre, we're working with DOT Region 2, and then recently, no, we have been working closely also with DTI. Sabi nga ni RD, no, talaga kasi sila ang nagpupush sa ating mga MSMEs para sa mga produkto ng Isabela. So, talagang we have been working closely screening, checking our products, no, and helping them in terms of tama ba yung packaging nila, ano pa, what can they do to improve the products? Kasi po, may pinaghahandaan din pong napakalaking proyekto ang probinsya ng Isabela, no? Come November, we will go to
Manila naman, no, Alabang also, no, para ipakita lahat ng mga produkto ng Isabela. So yun po pinaghahanda namin, talagang minimit po namin ang mga MSMEs, and talaga po kasi gusto ni Governor talagang matulungan po ang ating mga MSMEs para mapalago pa po yung kanilang mga produkto, maayos po yung mga produkto, tsaka talagang makilala po ang mga produkto ng Isabela. So not just our tourism sites, but all our products po na makilala na. Kasi nga, ngayon, emerging site pa lang tayo, emerging destination. So we want to be one of the top of mind destinations sa buong Pilipinas, no? So we're working on that. We're working closely with yung DTI, and then we also are starting to have meetings with ISU para talagang ang ating state university dito sa Isabela ay makatulong din naman po talaga sa lago ng turismo, no? Syempre yung mga future natin, yung mga tourism students, we need them, no? We need their help para naman po tuloy-tuloy po yung pagganda ng turismo dito sa ating probinsya. So we're starting to really come up with good partnerships with different organizations, agencies, para hindi lang po PGI ang gagalaw. Kailangan po talaga collaboration ng iba't ibang mga sangay ng gobyerno at saka ng mga iba't ibang agency para talaga pong umangat naman po ang turismo natin at ang buong probinsya ng Isabela. At saka ang maganda sa provincial government of Isabela, nakikiisa sila sa neighboring provinces. Hindi na uso ngayon na pag sinabi mo tourism, Isabela lang, o Subic lang, Cebu lang, hindi na ganoon ngayon. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na circuits, no? Yung mga tourism circuits, kasi hindi yan pwede na sa isang lugar lamang umiikot yung turismo. Dito sa lalawigan na Isabela, pag upo ni Ma'am Joanne, no, when she assumed office, nagkaroon na tayo yung ating tourist circuit, no, dito sa bahaging ito. At ang pending ngayon ay yung sa coastal. Medyo pinaplansya natin yan at maganda para nang sa gayon sabay-sabay ito maipromote, no. On a national level, may mga dagdag po tayo sa lalawigan na Isabela. Tayo binisita na ng cruise, no. Dati-dati pag sinabi mong cruise, yan ay sa ano lang, Basco, Calayan, Claveria, Santa Ana. Pero ngayon nadagdagan na, nagkaroon na ng Divilacan. So nagkaroon ng yung unang biyahe nilang yan na rin ang ating parang trial, no, para maipolish pa lalo, sa mga susunod na panahon na tayo'y papadaan uli, no. Katotohanan niyan, kahapon, no, nagkaroon na naman ng ano ron sa bayan ng Claveria, inaayos na naman yung mga next cruise, no. Kaya sa kaalaman, no, sa pinapaalam ko sa buong lalawigan ng Isabela, na sa tulong ng provincial government nila Ma'am Joanne, nakasama namin nung initial meeting. Nandun kami sa SMX MOA, yung mismong mga concern na lugar na tao ay minabuti na padaanin sa lalawigan na Isabela ang ating cruise. Kaya meron na tayong cruise tourism ngayon sa Isabela. At saka Ezekiel, requested ng mga foreigners, 'di ba, na dumaan sa Divilacan. So talagang parang sinearch nila sa Google Earth, nakita nila yung Divilacan. They want to go to Divilacan. Kaya po nasama tayo because requested po talaga. Talagang nade-develop na, and talagang nandiyan na yung mga trends. Trending na rin ang Isabela. Speaking of trending, no, Aaron? Actually po may tanong pa ako, RD. Ano pong mga trends o developments sa turismo ang inaasahan ninyo sa rehiyon sa mga susunod na taon? Siguro hindi in particular na trends, no, kung hindi yung isang mga malalaking events na eventually magiging trend, no. This year, 4 national events ang idinaos dito sa Cagayan Valley. Ang una yung Philippine Experience Program sa Batanes, sa Basco. Ikalawa yung motorismo sana sa Nueva Vizcaya, ngunit dahil sa panahon na i-move. Ang ikatlo yung Regional Travel Fair na nitong nakaraang 2 linggo na ginanap sa Tugigaraw. At ang North Luzon Travel Expo, no? Ito ang main event para sa selebrasyon natin ng Tourism Month. Ngunit ito'y naiurong. Naging October 3, dapat yan September 24 kasi wala kaming big event ngayon kung hindi yan ang pinagkakandan kasi nationwide yan. 17 regions including Barn plus yung secretary darating sa mga panahon na yun. Ngunit naiurong ng October 3, kaya hindi siya pumasok sa September. Pero gayon pa man kasama ito. Ito ay napakalaking event at ang provincial government
ng Isabela ay isa sa mga key players niyan. Kung wala sa kanila, walang mangyayari dyan. Kaya nakakatuwa, no? Ang City Government of Ilagan, ang Cagayan City at ang Santiago City, makikisa lahat yan. Yung nakaraang regional travel fair, bagamat ang venue ay Robinsons Tuguegarao City, kalahati po nung event na yan ay ginanap sa Ilagan. Doon po ginanap, nandun ang ating mga buyers. Imagine yung mga nagbebenta, bumibili ng mga produkto at nagbebenta niyan sa merkado ay nandyan sa lungsod ng Ilagan. At sila Ma'am Joan ang nag-entertain nun kasi nahati yung group. Kaya hindi nawawala ang lalawigan sa Isabela sa lahat ng okasyon ng pambansang DOT. Hindi siguro dahil taga rito ang regional director, kung hindi napapanahon na isama sa tourism highway ang lalawigan ng Isabela. I'm just curious lang, no? RD, syempre sabi nga ho ninyo, hindi dahil taga dito yung regional director ng tourism, no? Dito sa Region 2. Kumustahin ko lang, kumusta ba ang feedback, impression ng mga turista, lalo yung mga foreigner, dito sa probinsya ho natin? Ayon sa mga vlogs, no, yung mga comments sa vlogs at sa iba pang post po namin, nagugulat sila na meron pala rito ang halos meron din sa ibang lugar. So kung meron silang Mayon Volcano, meron tayong vulkan dyan sa Cagayan, sa Gonzaga. Kung may malalaki silang festivals, no, at sa Cebu, Baguio, Davao, meron tayong multi-awarded na Bambanti Festival na hindi matawaran lahat ng tropeyong meron siya, di ba? At pagkain, nandito ang Pansit Kabagan, nandito Inatata. Napakaraming pagkain na hindi akalain ng mga turistang dayo, lokal man at banyaga, na meron pala dito. Kaya napakalaga na pinopromote natin to lahat, no? Sa Bambanti Festival, isa sa pinaka the best yan na event na nakapag-promote ng produkto natin. Yung initiatives nila Ma'am Joan na dadayo pa sa ibang lugar, no? Hindi yan pagwaldas ng pera ng Kapitolyo, no. Ang pagbalik niyan ay doble-doble. At ang unang makikinabang dyan, hindi naman tayo. Kung hindi yung mga mamayan, mga MSMEs na dapat natin sinusuportahan. At dahil sa lahat ng yan, collectively, sumisikat tayo. Ay, doon pala yung Pansit Kabagan. Anong tawag doon sa kanina parang Armalite? Inatata. Sumisikat siya. Sumisikat. Ang Morieco, sumisikat. Ang Cornic ng Kawayan, sobrang sikat na sa buong mundo. Kinakapos na nga sa supply. At marami pang iba. So, lahat yan ay mga produkto ng efforts ng provincial government at munting efforts din ng Department of Tourism para sumikat at tumanyag ang mga produkto at lahat ng patungkol sa lalawigan ng Isabela. Dun sa trends, no, like yung tanong kanina ni Aaron, yung sa mga trends naman kasi, right now, we want to focus on yung mga ecotourism sites din sana natin. Although, nung pandemic, no, umusbong yung mga farm tourism natin, like yung mga Meraki, Bonsai Nosato, and all that. Pero ngayon, we want to focus also on ecotourism. So, gusto sana namin in the next few years, no, to focus on yung mga bird watching natin, mga hiking, trekking, and then I think DOT is coming up with yung bago nilang campaign on cycling, no. So, nung na-mention nga ni RD kanina, nung regional travel fair, no, I was able to talk to someone from TPB. And they want to look at tumitingin kasi kami ng cycling route sana dito, no? And medyo may na-identify na kami. They just want to check sana the site para naman magkaroon din po tayo ng cycling event, no, soon here. And syempre yung ating Vice Governor Kiko, no, very active siya, 'di ba? He rides the bicycle every day, no, and all. So, yan, isa yan sa ipupush natin, no, na maghanap tayo ng mga bicycle routes or kaya motorcycle routes, no, na madaling puntahan ng ating mga turista para naman yan ang iikutan nila at syempre pag madaling puntahan, mas madaling matangkilik, mas madaling makakita ng mga kung ano-ano po dun sa ating mga pupuntahan, no. So we're looking at yun nga, magkaroon sana tayo ng cycling route na talagang pwedeng dayuhin po, no, na pwedeng
dayuhin ng mga iba't ibang mga bisita natin. And sana maidagdag po natin yan no, sa dadating na Bambanti. So September, syempre we're starting also no, the preparations for the Bambanti Festival. So medyo kinakabahan, excited na rin po kami dyan. No? So ayan, ano pa bang trends? Yun. So you want to focus really on yung ating mga natural sites ngayon. Ayun, to add on that po no, Ma'am Joanne, especially sa sinabi po ni RD kanina na kung ano po ang meron yung ibang mga lugar ay meron din sa Isabela. And of course, we really want to promote as well yung cuisine natin and yung crafts na meron tayo. And of course, the ecotourism. Ngayon po, ang question po ay ano po ang mga challenges na kinakaharap ng turismo sa ngayon ng Isabela and paano po natin ito tinutugunan? Not only siguro Isabela, but of course Region 2. Siguro kay Ma'am Joanne muna, no? Kung may mga challenges na na-encounter ho kayo, pero na-overcome ho ninyo, kung ano ho ito? Isa sa mga challenges namin is napakalawak kasi ng probinsya ng Isabela. No? Napakarami nating magagandang sites. Kaya lang dahil napakalawak, ang lalayo ng bawat isa. So, yung challenge is really from getting from one place to another na sakto lang yung, syempre, yung gastos mo rin sa pagpunta, pag-rent ng ano. So that's one challenge that we're trying to address also, no? Kung paano magiging madali for our tourists to get from one site to another. So we also want to develop more community-based tourism para pag pumunta sila sa isang site, hindi naman po sayang ang kanilang oras na isang lugar lang ang pupuntahan nila. So para medyo magtagal sila sa kunyari sa isang bayan, no? Kunyari pupunta sila sa Santa Maria, hindi lang pottery ang pupuntahan nila, pupunta sila dun sa Giant Banga Park, tapos maggagawa sila ng pottery nila, bibisitahin nila yung isa pang lugar, yung isang church pa doon. So, mas maganda kasi na, yun nga, sabi ni Sir, no, tourism circuits, no? Pero we want to focus more on sana yung mas maraming activity in one site and more community-based tourism para yung experience nila mas buo, no? So yung pagkain, matitikman nila, yung activities, yung culture, ma-experience nila. So that's what we want to focus on. So yun ang isang issue na gusto namin sanang maayos. And yun nga, yung ating coastal towns, no, hindi kasi alam, gaya nga ng nabanggit ni RD, no, maraming hindi alam sila na napakalawak ng Isabela at meron din tayong mga napakagandang mga beach, no, na nasa coastal towns natin. Kaya lang hindi pa natin mabuksan masyado, no, kasi hindi pa po gawa ang mga daan, no, papunta doon. Except lang yung isa, Dinapigi. Kaya lang ilang probinsya naman po ang dadaanan mo bago ka makarating doon sa Dinapigi. So yeah, that's one challenge also. Meron nga po tayong mga planes, no? Kaya lang hindi pa po ganoon ayos ang schedule. So nagdedepende pa rin po sa weather, nagdedepende pa rin sa kung gaano karami ang pasaherong sasakay. So these are the challenges that we want to address sana. And syempre yun nga, gusto natin mas ma-promote pa, mas makilala pa. Yan ang ano natin, I think one of the focus now is really to promote, no, both the products and the sites. Sabay na po natin ginagawa para makilala po unti-unti tayo. Kaya nagpo-push po kami ng maraming sports or other events, no, especially sports events, no, dahil nagbukas na nga ang ating mga MICE venues dito sa probinsya. So kung mas marami tayong mainggan yung mga participants sa mga events, syempre mas unti-unti po nilang makikita kung gaano kaganda ang Isabela. So that's one challenge, to have more events here. And ano pa ba? Yun, to market talaga. Kasi syempre kilala na po yung mga ibang mga tourism destinations, Cebu and all. So kailangan talaga pong i-push natin. Mas marami pa po tayong ilabas na mga marketing strategies para po mas makilala po tayo. That is for Isabela. How about sa regional level naman? The same yan, no? Mas malawak lang with the exception of Batanes. Kasi Batanes, matatag na yan, no? But for the 4 provinces, kung ano yung nabanggit ni Ma'am Joan, ganun yun, no? Kaya nga, ang cruise sa Divilacan, hindi yan basta lalapag sila Kailangan yan experiential, no? Lahat ng binanggit ni Ma'am, yung cultural, yung pagkain doon, yung IP experience, na isasama na yan, no? Na pinapasyan nila kung ano yung mga kabuhayan, kung paano nabubuhay ang mga kapatid nating Agta, cultural, heritage, and all. Package lagi yan. Tama yun, no? Napakagandang gawin yun. On regional challenges, no? Number 1 is connectivity, no? The reason why Region 2 is on the last of all the regions in the Philippines when it comes to tourism, because of connectivity. They have to cross the Caraballo and Cordillera mountain range, no? If you're coming from the west, pag south, Caraballo,
And alam naman natin na maraming hindrance dyan sa lugar na yan, di ba? May mga areas dyan na laging close traffic. No? Pagdating naman sa ating mga airports, no? May mga airport tayo ngayon na binibigyan na ng tamang pansin, like yung sa Nueva Vizcaya. Yung Bagabag Airport, nag-usap kami ni Congressman Tim, ang bagong kinatawan ng Lone District of Nueva Vizcaya, si Governor Gambito at si former General Lancion, kung paano yan ayusin. No? Ganon din sa Cagayan, yung Lalo Airport. Ang mga issues dyan ay, syempre, bagamat international ang dating na airport na yan, problema yung offices dyan, like immigration. Ilang lapag na tayo dyan eh. Ang problema, ang tagal sa immigration kasi wala namang immigration office dun sa airport, di ba? Parang tinatawag pa sila galing Manila. Dito naman sa Isabela, medyo na-checkmate natin, yung medyo nabigyan ng solusyon yung pagdating ng mga dalawang ating airlines. Ang problema, yung pag-maintain nito. So actually, only last week, no, tayo ay nag-usap with the PAL management and they have problems with maintaining the passenger, no? Nung medyo kumukunti minsan. So, nung ako'y pinag-aralan namin yan sa office kung anong reason, hindi dahil sa walang gustong lumipad. Natuklasan ko na sa oras. Sa oras eh. Pag sinabay mo sana yan ng early flight lahat, puno lagi. No? Medyo yung flights kasi medyo parang nasa gitna. Anyway, lahat yan ay maganda yan, tanong na yan eh. Hindi puro ligaya sa tourism, maraming challenges. On our part sa region din, yung funding, kami yung pinakamalit sa lahat ng funding sa lahat ng regions. But we are now lobbying in Congress, lalong-lalo na taga dito, ang ating Deputy Speaker. No? At nandun ako last week, lahat ng 12 representatives and 2 party lists ay binisita natin na magkaroon ng malaking funding dito for promotion. Kasi lahat ng initiative, si Ma'am Joanne, hindi naman pwedeng lagi Kapitolyo ang mag-funding hanggang promotion. Diba? Yun lang ang ginagawa niya, yung mga activities, kung paano buhayin yan, tapos sila pa ang promotion. Yan ang number 1 mandate ng DOT, is to how to promote the tourist destinations at iba pa. So yan ang mga challenges, pero bagamat napakalit ang aming pondo, kung mapapansin nyo, napakarami naming activities. Kaya nagtataka sila paano ko raw na i-manage yan. Simple. You go to the local government units. Dahil ang sikreto ng tagumpay ng turismo sa isang lugar ay ang mayor, ay ang governor, ay ang punong barangay. Pag yung mga executive leaders natin, ang priority nila ay tourism, siguradong aangat ang turismo sa isang lugar. And in the province of Isabela, wala tayong question dahil si Gob, basta masabi mo sa kanya na ikabubuti ito ng lalawigan ng Isabela at ng bawat Isabelenyo, ay sigurado ang budget ay approved. Kaya wala tayong problema doon. Very well said. Napakaganda din yung mga huling statement ho ni RD. Anyway, I know September na ho ngayon. Busy ho kayo no, sa provincial and sa regional. Maraming salamat ho muli, no, Ma'am Joanne and Dr. Troy. Siguro, finally, mensahe na lang ho ninyo sa ating mga kababayan. Paki-invite na lang yung ating mga mamamayan, mga Isabelenyo. And of course, dito ho, no, mga neighboring towns ho natin. Please go ahead, Ma'am Joanne. Ayan, so iniimbitahan ko po kayo lahat no to come celebrate Tourism Month with us. So especially no every Thursday po ng September magkita-kita tayo live 3 p.m. to 4 p.m. yan. So magkita-kita tayo and syempre yung mga gustong bumisita po ng Isabela, pwede po kayong pumunta dito no, yung hindi taga Isabela, pwede po kayong pumunta by bus, by land, no, or pwede naman din pong eroplano dahil meron po kami airport sa Cauayan City. So kita-kita po tayo ulit. Okay, Dr. Troy? Sa atin naman mga karehiyon, no, ang napakapalad ng Region 2 dahil sa terminong ito, lahat ng mga leaders natin ay very supportive hanggang sa local government, hanggang sa ating national leaders sa Congress. No. Ang gawin na lang natin ay supportan po ang mga initiatives ng local government units. Kung ano yung programa nila, dapat nandyan tayo na makiisa. At tumulong na rin tayo na i-promote po ito through social media. Kasi sa pagkakataong yan, pag iyong karanasan ay maganda, huwag mo kimkimin. No? I-flex mo. Ipagkalat mo sa buong mundo na dito sa lalawigan na Isabela, dito sa lambak na Cagayan,
ay napakagandang tanawin, napakasarap ng pagkain at hindi malilimutang pagdalaw. Sa atin po lahat, love Isabela, love the Philippines. Naman, flex is the key. Sabi nga po nila para matunghayan ang ganda, ang syempre kayamanan ng lalawigan ng Isabela. There you have it. Maraming salamat muli sa ating Provincial Tourism Officer, Ma'am Joan Maranan, at ang ating Regional Tourism Officer, Dr. Troy Alexander Miano, sa pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa Tourism Month celebration. Kaya naman mga ka-Isabelenyo, huwag kalimutang sumali sa mga aktibidad at programa na inihanda para sa Tourism Month. At syempre, tulad nga ho ng nabanggit ho ni Ma'am Joanne ho kanina, abangan. Dahil tuwing Webes ho ng buwan ng Setyembre, simula sa araw na ho yan ng September 4, that is Thursday, no? Syempre, Webes kanina. September 4, 2025, sa Himpapawid, ang special program na I Know Isabela. Dito lamang ho yan sa Isabela Broadcast Center upang doon namin itampok ang mga exciting na mga aktibidad at programa para ho sa ating Tourism Month celebration. Kaya sa ating mga ka-Isabelenyo, tara na, makiisa sa pagdiriwang at sama-sama nating ipagmalaki ang ganda at yaman ng ating probinsya. Naman. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Abangan ang susunod pang episode tuwing Martes at Biyernes sa parehong oras at parehong programa. At huwag din kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, ang Isabela PIO, upang manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito sa ating lalawigan ng Isabela sa pamamagitan ng pagtutok sa Provincial Information Office. Anyway, sa ngalan ho ng aming Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. At ako naman po si Aaron Tamang na nagsasabing, etang na. Maraming salamat, sir. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.